Yung mga katabi natin, good morning. Yan. Kaya po sabihin nga po natin, mahal ka ng Diyos. Amen. Yan. And sino po ang handa na magpuri sa ating Panginoon? Tumayo. Amen. Sige po, let's stand up. Sino pong blessed ngayong umaga? Shout Jesus! Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Lahat po tayo ay awit. Amen? Amen! Sige po, awit po tayo! At halos malunod na, umihip ang hangin, pinilit na ako ay tumba. Pinalot ng limang langit, kinapos ng liwanag, ang pagtiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo! Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luwa, di maaaring uminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit! Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang umpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay tumba. Pinalot ng limang langit, kinapos ng liwanag, pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo, Diyos! Pangako mo aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luwa, di maaaring uminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Sabay-sabay! Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Yes, Lord! Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Minsan pa. Pumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ng limang langit, kinapos ng liwanag, pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako! Pangako mo'y aking sandigan at
biyaya mo'y lubos, ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luwa, di maaring uminto. Pagbubukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit! Tuloy ang awit. Sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Ang daloy ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Hindi mapipigil, hindi matutuyo. Hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Yes, Lord! Oh, oh. Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Tuloy ang awit, yes. Sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, yes, Jesus. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit. Minsan pa, tuloy ang awit sa'yo, Panginoon. Tuloy ang awit. Yes, Jesus. Sa kabila ng bagyo, Panginoon, sa kabila ng mga baha, ng dilubyong ito, Panginoon, kami ay patuloy na awit sa iyo, Diyos. Tuloy ang awit, yes, Lord. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa iyo. For the last time, tuloy ang awit. Tuloy ang awit, sigaw ng aming puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit. Tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil.
sa iyo. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy kaming aawit sa iyo, Panginoon. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alay ang kay tanging iandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin ang alayan. Minsan pa, ang alayan kay tanging kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Malaki ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kalwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang galayan kay tanging mithiin, iandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin ang galayan ka, ang galayan kay tanging mithiin, iandog bawat araw ikaw ang naisin, ibigin ang galayan ka, ang galayan kay tanging alayan.
aking mithiin. Iyon doon lahat sa akin. bawat araw ikaw ang naisin ibigin. Tunay o Diyos na wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ay nag-iisa. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Let's sing, church. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Mula noon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Mula noon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Minsan pa, church, let's sing. Walang katulad mo. Yes, Jesus. Binago mo ang himig ng puso ko. Mula noon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Ang awa mo ay walang hanggan. Buhay ay nanggagaling sa'yo. Sa bisig mo ay ligtas kailanman. Walang katulad mo. Walang katulad. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Mula noon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Sabay-sabay, let's sing. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Mula noon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Mula noon at magpakailan pa man, walang katulad mo. Noon, mula noon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo. Mula noon at magpakailan pa man, O Diyos, walang katulad mo.
Patuloy na ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay dakila. Oh, Diyos. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Yes, Lord. Ikaw ay tapat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay tapat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Yes, Lord. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Yes, Lord. Ikaw ay tapat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Yes, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, mag-ari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, mag-ari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Let's worship our Lord. O Diyos, ikaw ay mabuti. Ikaw ay dakila. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang pangalan. Sa iyo ang dakila. Itaas ang ngalan mo. Pupurihin ka, aming Diyos. Sa iyo ang puri
enough. You are so good, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng mundong ginagalawan namin, O Diyos. Sa kabila ng magulong mundo, Panginoon. Unshakable world, Panginoon. Shakeable world, Panginoon, na meron kami, Panginoon. Ikaw ay nananatiling unshakable na Panginoon sa amin, Panginoon. Ang Diyos na hindi nagbabago. Katulad ng aming inawit, Panginoon. Wala kang katulad. Ikaw ay nag-iisa. Nag-iisang Diyos sa aming buhay. And so, Lord, patuloy mo kaming palakasin, Panginoon. Balutin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Na sa kabila ng mga bagyo, ng dilubyo, Panginoon, mga baha na ito, Panginoon, we're still standing because of you. We are still standing, Panginoon, dahil pinangahawakan namin yung pangako mo, Panginoon. Yung sobrang daming pangako mo, Panginoon, ang siyang nagbibigay ng lakas, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And so, Lord, thank you, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat ng lubos, Panginoon, sa pangalan mo. Tunay, O Diyos, na ang pangalan mo ay makapangyarihan. Na ang pangalan mo ay makapangyarihan. Amen. Na ang pangalan mo ay makapangyarihan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti sa aming buhay. Ikaw ay tapat. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen. Di ba palakpakan natin ating Panginoon? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, bakit po hindi tayo umikot? Tayo po'y umikot, tayo po ay makipagkamay, tayo po'y bumati sa ating mga kapatiran. Amen? Sige po. Huwag po nating hayaan na hindi natin mahawakan yung kamay nila at mabati sila ng good morning, kapatid. Yan. Itian po natin sila. Thank you, Lord. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat itim. Mula sa labi kong nagpupuri. Yes, Lord. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Sa bawat umaga, sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi, mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri.
sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Wala, o Diyos. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Salamat! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Yes, Lord. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, oh Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, oh Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi. Mula sa labi ko nagpupuri. Yes, Lord. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Thank you, Lord. Iba, palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, maaari na po tayong umupo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, good morning po sa ating lahat. Maaari po ba natin palakpakan muli ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa pagsama niya sa atin sa ating pag-aawitan kanina. Bago po tayo tumungo sa ating another form of worship, which is ang ating tithes and offering, meron lamang po tayong kaunting announcement sa araw na ito. Una na po dyan, open pa rin po ang ating mga ministries kung nais po natin mag-involve at mag-serve sa ating Panginoon at sa kanyang mga tao. May mga ministries po tayong open na mag-cater sa ating mga skills and talents na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ini-invite ko rin po ang bawat isa sa ating ministry equipping class na ginaganap tuwing 2:00 po ng hapon after po ng service every Sunday. Although break po tayo ngayon, no? Next week po magre-resume po tayo sa ating MEC, which is napakahalaga o malaking tulong sa atin kung nais nating mag-grow. Not just spiritually but also our knowledge sa Word of God. And syempre, sino po yung mga kabataan dito? Mga kabataan nandyan ba? Mas may energy pa yung matatanda. Yan, sa mga kabataan po, no, ini-invite ko po kayo sa ating Ignite Fellowship
Ginaganap din po yan after po ng service natin tuwing 1:00 hanggang 2:00. Magsama-sama po tayong mga kabataan na magpalakasan sa ating Panginoon. And also, kung meron po tayong mga prayer requests, maaari po natin itong i-drop mamaya sa ating basket po. And tayo po ngayon ay dadako na sa ating tithes and offering. Siyempre, may tanong po muna ako sa bawat isa sa atin. Before po tayo kanina pumunta dito sa church, ano yung una nating naalala at nilagay sa ating mga bag? Ano yung bagay na una nating naisip na, nako, hindi ko to pwedeng makalimutan. Marahil yun po ay ang ating cellphone, wallet, syempre pamasahe papunta dito. O kaya naman, hopefully, may nakaunang nakaalala sa ating mga Biblia, no? Sa ating mga Bible. So bakit ko nga ba po ito itinatanong? Alam niyo po mga kapatid, if we were to reflect sa mga simpleng bagay tulad nito, we can assess ourselves, ano ba yung priority ko? Ano ba yung priority natin sa ating mga buhay? Going back sa tanong ko kanina, no? Of course, kung ano yung priority natin sa ating mga buhay or yung priority nating bagay na dadalhin sa church, yun yung una nating ilalagay sa bag natin. Yun yung una nating dadamputin, hindi po ba? And most of the time, yung mga things na pina-prioritize natin, pagdating sa ating buhay, yun yung mga bagay na we value, we consider important, and mga bagay na mahal natin. And after all, prioritizing is a way to demonstrate our love for something or someone, hindi po ba? So with that in mind, may tanong po ulit ako sa inyo. Sa ating buhay Kristiyano, ano po ba yung pina-prioritize natin? Let us be reminded po, no, sa sinabi ng Panginoon na kanyang greatest commandment sa Matthew 22 verse 37. Ang sabi doon po, no, love the Lord your God with your heart and with all your soul and with all your mind. You know, He commanded us to love Him in every aspect of our life completely. And this command of loving Him also means prioritizing Him in every aspect of our lives, including our finances. So, paano nga ba natin mapaprioritize ang ating Panginoon sa ating finance? Siyempre, yun po ay sa pamagitan ng ating tithes and offering. And we all have free will. Yun po, no? Giving our tithes and our offering is our choice. Kaya naman, every time we give back to our Lord, we are demonstrating our love to Him. We are showing God na siya yung priority natin, and we are putting Him first by obeying His command. We are showing God na mas importante siya sa kung ano pa mang bagay sa ating mga buhay. Kaya naman mga kapatid, before we give our tithes and offering, let us ponder, let us reflect kung is God our priority in our lives. And lastly, let us also remember Malakay 3:10 as an encouragement for all of us. Sabi po dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Sige po, maaari na po tayong magbigay sa ating Panginoon. Mga kamay sa ating tithes bucket, and ipanalangin po natin ito sa ating Diyos. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw na ito, sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong pribilehiyo, Lord God, na mapapurihan ka, masamba ka, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga possessions, ang aming mga treasures, Lord God. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga tithes and offering na ito, na nawa, Lord God, magamit lamang ito, Panginoon, sa ikalalago, ikaya-expand, Panginoon, ng inyong kingdom dito sa lupa, Lord God. Magsilbi nawa ito, Panginoon, na mabangong samyo dyan sa langit, Panginoon, dahil ang mga tithes and offering na ito, Panginoon, ay ibinigay, Panginoon, ng inyong mga anak, Lord God, ng buong puso, Lord God, ng walang pag-iimbot, Lord God, at ng may kagalakan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa mga biyaya, Lord God, na patuloy niyong ibinubuhos sa aming mga buhay. Ipinapanalangin ko, Panginoon, na ang inyong favor, Lord God, ang inyong grasya, Panginoon, ang siyang maranasan namin, Lord God, sa bawat araw ng aming buhay, dahil ito, Panginoon, ang inyong pangako sa amin. Basta't ikay aming uunahin, Panginoon. Maraming salamat sa inyong pag-ibig, Lord God. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa araw na ito.
at sa presensya, Panginoon, na aming naranasan sa aming pag-awitan kanina, Lord God. Nawa, Lord, ang inyong Santong Espiritu ang siyang gumabay sa amin sa mga natitirang oras ng araw na ito. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga tenga, Lord God. At nawa, Panginoon, ang aming mga puso ay magsilbing matabang lupa, Lord God, na tatanggapin ang inyong salita ng buong buo. At in time, Panginoon, ito ay mamumunga at maisha-share din namin sa ibang mga tao. Tinataas ko po namin. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, bago po tayo dumako, maaari ko po bang tawagin, syempre si Kuya Piolo ba? Kuya Itcha sa harapan, and syempre ang atin pong mahal na Pastor Rene. Ayan po, good morning. Hindi naman po nagkakalayo, no? Hindi, joke lang po. Sorry. Okay. So, in 1 Thessalonians 5:12, sabi po dito, "And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. But be at peace among yourselves." So, alam naman po nating lahat na si Pastor Rene po is ang ating senior pastor. And hindi po natin nahayaan na ma-appreciate po natin siya, na hindi natin hayaan na hindi matapos yung taon, in October, na hindi po natin siya na-appreciate. And Pastor, we wanted to appreciate you and wanted to greet you. Happy Pastor's Appreciation Month po. And in behalf po ng CCOF Marikina family, ito po ay isang, ano po ba ito? Sorry, ano po ba ito? Property po ba ito? Titulo? Hindi po. Okay. Dear Pastor Rene, we appreciate you for your dedication in leading us in our spiritual journey. May the Lord bless you and keep you, and may He prosper you and your family. Pastor, simple token, appreciation po from your CCF Marikina family po. Wow. Pang massage kating ko. Okay po. And pwede po tayong tumayo lahat. And now can we pray for Pastor Rene? And let's declare and pray blessings upon blessing kay Pastor Rene and strength. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa buhay po ni Pastor Rene, O Lord God. Lord, thank you, Lord God, dahil po sinagot niya po yung tawag po na mga laga po ng mga tupa niyo, O Lord God. And Lord, ito po siya ngayon, Lord God, patuloy, Panginoon, na nagmamahal sa inyo, patuloy, Panginoon, na nangangalaga po ng inyong mga tupa, O Lord God. Lord, continue to give him the wisdom, O Lord God, para ma-lead us into spiritual maturity, para ma-lead po namin, Panginoon, para ma-hit po namin, Panginoon, yung highest calling po sa buhay po namin, Lord God. Lord, continue to give him the strength, O Lord God. Continue to encourage him every day, O Lord God. And Panginoon, kung dumating man, Panginoon, yung time na panghinaan siya, O Lord God, may he look upon on you, O Lord God, the author and finisher of our faith, O Lord God. Lord, ingatan niyo po siya, O Lord God, and ganun din po kanyang family, Lord God, and even po, Panginoon, yung health niya, O Lord God. And ngayon pa lamang, Panginoon po, sinasaway na po namin yung magawa po ng kaaway, O Lord God. Lord, we declare, O Lord God, that his strength will be renewed every day, O Lord God. There will be a double portion of anointing upon him, Lord God, and even his family, O Lord God. And Panginoon, salamat po sa buhay ni Pastor Rene. Salamat po sa pagmamahal po sa kanya. And we thank you, Lord God. We honor you, O Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen and amen. Amen, praise God. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa pagmamahal na in-extend niyo po sa mga kapastoran. At alam niyo po, hindi po madali na mga laga po ng mga tupa kasi ang bawat tao po ay may iba-ibang ugali, no? Iba madaling sabihan, yung iba mahirap, yung iba katamtaman lang, no?
At of course, ginagawa po namin ito para po sa kapurihan ng Panginoon. At ibig po naming mga pastor na ang bawat miyembro po ng simbahan ay lumalalim at lumalago. No? Ako po, panalangin ko po na dumating po sa panahon natin, no, sa buhay po natin bilang mananampalataya, na hindi na po tayo natitinag sa mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Given na po yung yung pagsubok. Walang Kristiyanong hindi dadaan sa mga hardship ng buhay. Pero ang kagandahan lang po sa isang tunay na mananampalataya, hindi po tayo tumitigil lumaban at humarap sa lahat ng pagsubok. Kasi sabi ng Panginoon, napagtagumpayan na niya. Amen? So, gusto ko lang po na i-impart sa inyo na dapat po bilang mananampalataya, lumalalim po tayo sa pananampalataya at pag-asa natin sa Diyos. No? Sabi sa Bible na kung ano yung inumpisahan ng Panginoon, tatapusin niya sa bawat isa sa atin. Amen? At hindi tayo nagkamali na tinanggap natin ang totoo yung Panginoon dahil darating araw, lahat po ng mga bagay na nangyayari po dito sa lupa ay papawiin niya pagdating niya sa takdang panahon. Amen? Patapakan nga natin ang Panginoon sa oras na ito. Amen. So, I want to pray for you this morning. Pwede po ba tayong tumayo? My encouragement to everyone na lumalim po tayo sa ating relasyon sa Panginoon. No, lalong-lalo na sa mga kapatiran na grabe po yung struggle sa buhay, o kaya malaki yung kanilang pangailangan, o kaya may broken relationship sa family nila. No? Ang encouragement ko po sa bawat isa, hindi pa tapos si Lord. At hinahayaan to ng ating Panginoon, hindi para masaktan tayo, kung hindi para patibayin yung ating loob at pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Sa pagbasa po ng salita ng Panginoon, makikita po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi po rito, work hard so that you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. Yung work hard po rito sa King James Version, ang ibig po sabihin ay study. No? Study. Sa Tagalog version po, ang sabi po sa salita ng Panginoon, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Sige po, manalangin po tayo. Lord, iparamdam mo, O Diyos, ang iyong pag-ibig at katapatan sa bawat isa, Panginoon, na hindi po kami nagkamali, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Lord, na alam mo ang lahat ng aming pong dalahin sa oras na ito, yung aming pong prayers, O God, yung aming pong mga concerns, Lord God, ano man ito, financial man, Panginoon, health, o matinding problema, or life decision, Father God. Lord, dalangin po namin na sa umagang ito, Panginoon, ay katagpuin mo kami, Panginoon. Ipagkaloob mo ang iyong sagot sa aming mga panalangin, Panginoon. At lalo't higit, Panginoon, ay palalimin mo ang aming mga pananampalataya sa iyong salita, Panginoon. Napanghawakan
isip upang maging bahagi po ito ng aming paglago at pagkakilala sa iyo. Sa iyo po ang papuri at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palpakan po natin yung Lord. Okay, so pwede na po tayo maupo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Praise you, Jesus. Salamat po sa regalo ng CCOF in Marikina. Nandito po ba si Philsen Denise Madrid? Pwede po bang tumayo? Palapakan natin yung Lord. Praise God. Amen. So, kapatid, hindi po aksidente yung pagparito mo. Pinapasabi lang ng Panginoon sa'yo, mahal ka niya. At kung ano man yung nasa panalangin mo sa oras na ito, kakatagpuin ng Panginoon. Ngayon po, kayo po ay aming bisita, pero po next week sa pagkatid mo, pamilya na po kayo ng CCOF Marikina. Palapakan natin yung Lord. Amen. Sige po, pwede na po tayo po. Amen. Praise God. Ngayon po, dadako na po tayo sa atin pong message. Alam niyo po, habang hinahanda ko po yung message na ito, nai-prepare ko po yung message na ito, nakumpleto ko po just last night, no? Sapagkat siguro ang dami pong alalahanin, no, na mga busy po. Pero habang ginagawa ko po yung message na ito, ay napaisip po ako, no, at in-examine ko po yung sarili ko sa mga tanong na ito, no? At gusto ko po, I hope, no, na i-examine din po natin, suriin din po natin yung ating mga buhay, mga sarili sa mga katanungang ito. No? Una po, mahal po ba natin ang salita ng Diyos? Amen. So madali pong sabihin, mahal natin, maraming beses nagbabasa tayo ng Bible o kaya talagang tinuruan tayo ng ating mga kapastoran na talagang lumalim sa pagbabasa ng Bible. No? And pangalawang tanong ko po, do I thirst for every word from the Bible? Meaning, kapag ba hindi ka nakapagbasa ng isang araw, ano po yung feeling natin? Katulad ba ito ng tubig na bigla tayong nauuhaw o pagkain na bigla tayong nagugutom? Nakakaramdam po ba tayo ng ganon? No? And next question is, has the revealing of God's Word gave me an understanding of God's glory, no? Kapag pa nagbasa tayo ng Bible, no? At ito po ba ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng ating Panginoon, ng kabutihan ng ating Panginoon? And lastly, am I willing to give up my time of pleasure to read the Bible, no? At alam ko po lahat busy, no? May mga work, may mga aral, may mga gawain sa bahay, pero willing ka ba na bawasan o kaya alisin yung mga pleasures ng buhay po natin, yung mga business ng buhay po natin, in order to read the Word of God, no? Kasi po, ako po, dinidiscourage ko po kayo na magbasa ng Bible kung kailan lang kayo may time. Ako, ini-encourage ko kayo na bigyan nyo talaga siya ng time. Yung panahon na kuminsan kahit na ayaw mo magbasa ng Bible, magbasa ka pa rin. Kasi ayaw ng kaaway na magbasa ka eh. Kaya ang gagawin niya, ibibisi ka niya, o kaya ang tawag doon, ipapaling niya sa ibang alalahanin. Yung pagbabasa mo ng Bible, halimbawa, sabi mo, Lord, mga 1 minute lang akong titingin ng Facebook, baka may nag-like or may ganon. 1 hour na hindi mo pa nabibitawan. No? So, are we willing to give up our sports? No? Na kung ano man yung sports tayo, basketball, pero binibigyan tayo ng impression ng Panginoon, magbasa ka ng Bible. Amen? Alam niyo po, ang isi-share ko po sa iyo ngayong umaga is this, no? Kapag malalim ka sa salita ng Diyos, hindi yung mababaw na alam mo lang kasi narinig mo sa church. Kung hindi ikaw mismo na-discover mo, no? Kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo yung mga bagay na parang sa tingin mo, imposible. Hello? Amen? Ganun po, kung alam nyo lang kung paano panghawakan or i-interpret
yung salita ng Panginoon. Kapatid, kahit na anong tindi ng problema mo, kaya mo itong lampasan o kaya mo itong daanan. Amen? Kaya nga, di ba, may sinasabi po ako sa inyo na kapag matindi yung pagsubok na pinagdadaanan mo, ibig sabihin na matindi pananampalataya mo. Kasi hindi yan iaalaw ng Panginoon kung hindi mo kaya. Hello? Amen? So, ito po yung ating pag-usapan. Alam niyo po, yung pong tanong na tinanong ko po sa inyo kayo na, it is a very tough question. No? Pero kung ako po tatanungin nyo, I honestly say na no. Mahirap para sa akin. No? Mahirap para sa akin because oftentimes, no, hindi ko kayang gawin because of the business of sa buhay ko po at lalo tigit sa nandito po tayo sa mundo. Amen? Ang anak ng Diyos, even though doon tayo sa heavenly citizen po tayo, at dahil dito po tayo sa mundo, hindi po tayo hindi pwede magtrabaho o mag-aral o gumawa ng gawaing bahay o sa pamilya po natin. Amen? So dito po sa mundo, nagiging busy po tayo na sa mga pagkakataon ay nakakalimutan po natin o kaya hindi tayo nagkakaroon ng oras para sa salita ng Diyos. Amen? Ako po, I pray, no, sa atin pong lahat na nandito, ugaliin po natin magdala ng Bible. Sino may dala ng Bible ngayon? Itaas ang Bible. Itaas yung Bible, hindi sa apa. Yan. Dami nyo kanina, ngayon konti lang nagtaas. Amen? Kapatid, no, if you really love God and His Word, no, at higit pang lumalim yung inyong pagkakaintindi sa Bible, magdala po kayo at makibukas po kayo sa amin. Hello? Amen? Kasi po, madaling makita, pero hindi po ito yung version na naiintindihan ninyo. Kung ano yung version na naiintindihan ninyo, kung yun yung mga Bible na nahawak ninyo, pag-aari nyo, yun ang tignan nyo kung tama po yung nilalagay po namin. Okay? Even though we are pastors, sometimes nagkakamali din po kami. Okay? Minsan, nadalagay po namin maling version pala o maling verse. Okay? So, mas maganda po, nagdadala po tayo ng Bible. Amen po ba? Amen. Dapat po, mauna rito yung mga manggagawa ng Diyos dito po sa Marikina. No? Hayaan po nating gayahin tayo nila na magdala. Nung wala pang pandemic, dala-dala tayo ng Bible, mayroon pang journal. Nagpagawa pa tayo ng journal. Bakit ngayon nawala? No? Nililibre na namin yung Bible. Kung wala kayong Bible, punta lang po kayo sa mga pastor. Bibigyan po kayo ng Bible na libre. Ngunit ipangako nyo lamang na babasahin nyo at hindi masasayang. Amen po ba? Amen? Palapakan po natin yung Lord. No? The call of our message this morning is that we would dig deeper into God's Word and extract its great riches. No? Ang panawagan po ng mensaheng ito ngayong umaga ay tayo bilang mananampalataya ay laliman po natin ang paghukay sa salita ng Diyos para po ma-extract natin, makuha po natin ang mga riches o treasures na makikita po natin sa Word of God. Amen? Kasi po, katulad na sinabi ko po last time, lahat lang ng nabasa mo at naging buhay lang sa puso mo, na galing sa salita ng Panginoon, ay siya lamang po yung mga bagay na magmamanifest sa buhay natin. Okay? Pag hindi mo alam o hindi mo naintindihan na ang Diyos ay manggagamot, hindi siya magiging epektibo sa iyo sapagkat hindi ka naniniwala. Amen? So napakahalaga na tayo po ay nagbabasa at nilalaliman po natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. So I'm going to talk about deeper in the Word. No? Deeper in the Word that make us grow and mature more in our Christian life. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, no? Hindi lang pagkatapos po nating makakilala sa Diyos,
Ang gusto ng Panginoon sa atin mag-mature. Sabihin po natin mature. Okay? Ayaw ng Panginoon na maging bonjing tayo, no? Matagal na tayo sa Panginoon pero hindi puro gatas pa yung ating kinakain. Dapat po lumalalim at lumalalim at lumalalim tayo. Kasi habang lumalalim po tayo, kaya po nating harapin lahat ng hamon ng buhay. Amen? At honestly, tayo pong mga mananampalataya, we do not always allow God's Word to penetrate the deepest areas of our hearts. Alam niyo po ba yan? No? Tayo pong mga mananampalataya, karaniwan po, hindi po natin gusto o ibig na pasukin ng salita ng Diyos ang pinaka-ilalimang bahagi po ng ating puso. No? Even though sinasabi po natin na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. No? Sabi po sa Hebrews 4:12, "For the word of God is alive and powerful." No? We do not always allow God's word to guide our very step sa buhay po natin. Even though na alam po natin sa Psalms, no, na to guide our step by your word, no? So I will not be overcome by evil. So ibig po ng psalmist dito, panalangin niya po na gabayan po siya, no? Sa kanyang mga hakbang sa pamamagitan ng salita ng Panginoon upang hindi po siya ma-overcome, no, ng kasamaan. And the reason why we cannot live the way God wants us to live is because we are all double-minded people. Sabihin po natin, double-minded. Pastor, hindi naman ako double-minded, kay Lord naman talaga ako eh. Nakakilala naman talaga ako sa Panginoon eh. No? That's the reason why we cannot get deeper in our relationship with Christ. No? Ano ibig sabihin ng double-minded? No? Oftentimes, no, kahit na Kristiyano po tayo, nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo, at nasa mundo pa rin tayo. No? Nasa secular pa rin tayo. No? We don't love God's Word the way we should. Ito po yung pag-uusapan natin. No? Kaya pag-usapan po natin yung double-mindedness. And later, ano po ang dapat po natin gawin para maalis po ito? Amen? So, ang tanong ko po sa inyo ngayong umaga, how should a true Christian walk? Paano ba dapat lumakad sa buhay ang isang tunay na mananampalataya? Sino po yung tunay na mananampalataya rito? Taas ang kamay. Amen. Ang tunay na mananampalataya, alam niyo po ba kung ano? Alam ba natin? Ang tunay na mananampalataya ay yung mga tao na tunay na tinanggap ang Diyos. Yan lang po yan. Amen? Paano mo malalaman kung tunay kang tumanggap sa Panginoon? Nung time na tumanggap ka sa Kanya, nagbago ka. Nagbago ka, na-transform ka, yung kasamaan, hindi mo na siya ginusto, nagkaroon na ng malaking pagbabago sa buhay po natin. Naramdaman natin? Amen? Amen? Kailangan maging responsive po tayo para mamaya po, mag-usap tayo mamaya. Amen? Mas maganda po na, maintindihan niyo po yung sinasabi ko para po magkaroon po tayo ng kasiguruhan. Kay Lord talaga ako eh. Pero bakit ganun? May time na nasa mundo tayo. Doon nasa mundo tayo physically, pero minsan, paglabas natin sa tahanan ng Diyos, para bagang hindi po tayo Kristiyano. Okay? So, yun po yung ating pag-usapan. Ang tawag po doon is double-mindedness. Minsan Kristiyano, minsan hindi. Okay? So, how should a Christian or true Christian walk? No? Ang sabi po sa Bible, Christians are to walk worthy of our calling, Ephesians 4:10, to walk uprightly and honorably, Isaiah 57:2, and to walk in the light. Okay? Yan po yung kung paano po lumakad ang isang mananampalataya. No? Meron pong dalawang daan na nilalakaran po ng tao. No? The wide path that leads to destruction and the narrow path that leads to life. Sabi po yan sa Matthew chapter 7 verse 14. No? Enter through the narrow gate,
For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Sabihin, maluwag, no? Ang daling pumasok, no? Sa gate na ito, pero ang papatunguhan daw po nito ay kapahamakan, no? At lahat gusto, no? And many enter through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life. No? Ito po yung dahilan kung bakit minsan naisip po natin, parang ang hirap maging Kristiyano. Narinig po ba natin yon? Ang dami-daming bawal. No? Ang dami-daming bawal. Bakit ganon? No? And only few find it. Since yun po yung walang gustong dumaan sa masikip na daan, no? And since there are many paths, no, and much challenges, it takes determination and effort to stay in the narrow path of righteousness. Ibig sabihin ito mga kapatid, yung pagdaan po natin sa masikip na lugar, no, you have to choose. Kailangan po nating piliin kasi ang daan talaga natin sa wide road. Kaya kailangan bilang tunay na mananampalataya, piliin, nasain, gustuhin po nating dumaan sa masikip na lugar na alam naman natin na pag maliit ang lugar, wala kang pwedeng dalhin. Yung mga excess baggage mo, kailangan bitawan mo para makadaan ka sa narrow road. At dadaling ka sa buhay na walang hanggan. Naintindihan po natin? Amen? Ang gusto ng Panginoon, yung mga dadaan doon, sila lang, walang dala-dala na mga problema, excess baggage, pride, etc., etc. Okay? So, dito po sa verse na ito, binigay na po ng Biblia ang tamang pagpili, no? The narrow path of righteousness. Sabi niya, sabi gano'n enter through the narrow gate. Yung kagad na sinabi niya, pasok ka. Kasi sa unang tingin natin, mas masarap dumaan sa malapad kaysa sa masikip. Okay? Pero sinabi dito pa lang, kahit in-explain na ng salita ng Panginoon na may wide and narrow, sabi niya, pasok ka muna. Pasok ka. Enter through the narrow road. No? But the biggest problem na haharapin po natin na sa ating pong pagsubok na dumaan sa narrow path of righteousness is our double-mindedness. Okay? Dadaan ba ako o hindi? Kapag nagtatanong po tayo ng ganoon, no, she loves me o she loves me not. Okay? Kung dadaan po tayo sa mga ganun choices, ang tawag po diyan, nagiging double-minded tayo. Tama po ba? Amen? Nagiging double-minded din po tayo. Hindi dahil sa dadaan ka, you are being double-minded about God. Nagiging double-minded ka about God, who God is, what God can do for us, and what is God capable of. Amen? So, double-minded tayo, Lord, kaya mo ba ako iligtas? Lord, kaya mo ba akong tulungan o sagipin sa matinding utang ng buhay ko? O Lord, kaya mo bang sagutin lahat ng mga pangangailangan ko? Sometimes, yun po yung question natin sa Diyos no? Pero pakinggan nyo ito maigi mga kapatid, kailan natin tinatanong yung mga questions na yon? Pag the time na nandun na tayo, at yung hindi po tayo malalim sa pagkakilala sa ating Panginoon. Amen? Kapag po tayo, mga kapatid, ay laging nagbabasa ng Bible, no? At nilalaliman pa po natin yung pagbabasa ng Bible, meron ba tayong chances na tanungin ang Diyos? Hindi na Why? Kasi na-seek na natin na-search na natin. Lahat naiintindihan natin, ay Lord, naiintindihan ko na Lord, kung bakit ako dumadaan ng ganito. Di ba? Parang sa akin, ibig o gusto ng Panginoon na tayo po ay mas lumalim pa sa Kanya. Bakit? Kasi dito po sa mundo, sobra po tayong busy. Hello? Sobra po tayong busy. Trabaho lang po natin. Pag sinabi ng boss natin, mag-overtime tayo. Midweek. Pag hindi ka nag-overtime, tatanggalin kita sa trabaho. Anong sagot natin?
Ayan. Nakuha po natin, mga kapatid, Lord, pasensya na po kayo. Sabi niyo po, submit to authority. So mag-OT na lang ako. Okay? Pero ano po yung kondisyon ng ating puso kapag ginagawa po natin? Pag nagpaplano po tayo, Lord, plano ko po, magnegosyo eh. Pero pinaplano mo na lahat, no? Pero hindi ka pa nagkukonsulta sa salita ng Diyos. So ano makukuha mong desisyon? Yung kababawan ng pananampalataya na meron tayo. Kasi sabi sa Bible, in man's heart, he plans his course, but the Lord directs the steps. Ibig sabihin, we can plan. No? Pero ang tanong dito, kinonsulta mo ba si Lord sa kanyang salita? Sumagot ba ang Panginoon? Lord, plano kong lumipat ng trabaho eh. Kasi ayoko yung boss ko eh, masyadong masungit. Okay? Pero hindi natin iniisip na kaya ka dinala ng Panginoon doon sa masungit na boss para mapagtagumpayan mo yung ganong sitwasyon para kahit na saan ka pumunta ay kaya mo siyang pagtagumpayan. Amen? Hindi kaya alaw ng Panginoon na mapunta sa isang lugar na walang purpose. No? Kaya nga sabi ganon broken things become blessed things if you let God do the repair or mending. Amen? So, there's a big difference on knowing about God and living out on what we know about God. Malaki bing pagkakaiba eh. Kilala mo lang ang Diyos bilang Panginoon. No? Yung Panginoon ng Biblia. Pero iba rin yung po yung namumuhay tayo sa pagkakaintindi natin kung sino yung Diyos sa buhay natin. Amen? Madaling sabihin, Christian eh. Pero nakikita ba sa buhay? Nakikita pa sa pagkilos natin? No? Kaya po, double-mindedness means holding on to opposing opinion. Two opposing opinion at the same time. Okay? So, ako po, I admit na ako po, oftentimes, ay double-minded. No? Bakit po? Pagdating po sa church, no, ginagampanan ko po yung gawain namin bilang mga pastor o bilang pastor ng simbahan. Pero siyempre, pagdating po sa labas, no, kailangan kong ingatan yung aking posisyon sa simbahan. Pero may mga pagkakataon, di ba, hinahamon tayo ng sitwasyon. Sino rito, mga kapatid Kristiyano, na pag hinamon ng isang sitwasyon, hindi bumibitaw. Yung talagang siniraan ka na, no? Inaway ka na o sinuntok ka na, ikaw nakatayo pa rin. Amen, praise the Lord. Kakaiba yun, no? Sorry sa word pero abnormal yon. Bakit? Kasi nasasaktan din tayo. Nawawalan din po tayo minsan ng pasensya, no? Pero hindi po yan escape. No? Yung mga maling decision natin o maling reaction natin. Kaya nga laliman natin yung pagbabasa natin ng Bible para masumpungan po natin yung treasure na makapagbabago sa atin. Amen po ba yan? No? Laliman po natin, wag po yung pipili lang tayo ng babasahin sa Bible, yung mga bagay na hindi tayo matatamaan. No? The fact, sabi ko, di ba sa inyo last time, the fact na tinatamaan ka sa mensahe ng Panginoon sa simbahan, doon wag ka nga alis. Kasi nasa tamang church ka. Kasi binabago ka ng Diyos. Amen? Wag mong pakinggan o wag ka pumunta sa isang church na puro bed of process lang naririnig mo. Uy, mahal ka ng Panginoon. Ay, talaga kung anong kailangan mo, ang Panginoon nasa iyo. Ay, amen ka naman. No? Pero pagdating ng mga pagsubok sa buhay, Lord, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Samantalang ako to, salamat Panginoon, binabago mo ako, magbabago ako. Amen? Yun po yung dapat na reaksyon. Amen? One time po, siguro few years, no, sa Pasig po, nung wala pa po yung Marikina, nag-preach po ako. Very straightforward. No? Talagang nasasaktan po sila. At dumating yung point, 2, 3, 4 na tao nag-walk out. Nag-walk out. No? Dahil di nila kinaya yung mga sinabi ko.
Pero hindi naman ako buwan ng message, iniisip ko sila. No? Ako naniniwala ako, hinipo sila ng Diyos, pero hindi nila kinayanan. Why? Pride. Kung ayaw mong pabago, isa lang ibig sabihin nun, you are prideful. Amen? Ako po, pagbabaguhin ako ng Panginoon, ayon sa salita niya, kailangan mag-giveaway ako. And same thing with us, mga kapatid. Pag meron sinasabi ang salita ng Panginoon sa iyo na dapat mong ikabago, magbago ka. Amen? Huwag mo sabihin na ayoko na magbasa ng Bible, lagi akong pinapatamaan. Hindi. Para sa atin, lahat iyon. Amen? So, ulitin ko po, no? Double-mindedness means holding on two oppositions at the same time. No? Nung si Elijah po ay nasa Mount Carmel, no? Sa Old Testament, at pinatawag niya po lahat ng mga prophets para magkaroon po ng confirmation kung sino yung tunay na Diyos. Ang sabi po niya ay inano niya po yung hari, no? Sinabi niya po sa hari, sumama rin yung mga Israelita doon, no? Upang makita nila o magkaroon sila ng pagpili, no? Kung sino po yung kanilang susundin, si Jehovah ba o si Baal. No, sabi po sa 1 Kings, sabi po rito, Elijah came all to the people and said, no, kausap niya lahat. Ang sabi niya, you must decide what you are going to do. No? How long you will keep jumping from one side to another. Minsan sa mundo, minsan sa Diyos, minsan kay Lord, minsan hindi. No? Minsan sa simbahan, minsan sa mundo. Ang sabi rito, hanggang kailan mo gagawin ito? No? This is our God's call to us, mga kapatid. Kanino ba talaga tayo? No? How long will you keep jumping from one side to the other? If the Lord is your true God, no? Follow Him. Okay? Follow Him. Sundin natin. Huwag ka lang umattend. Maglingkod ka pa. Lumalim ka pa sa pananampalataya. Kilalanin mo pa siya. Magbasa ka pa ng mas malalim sa salita ng Panginoon. No? But if Baal is the true God, sa tingin mo yung mundo o Diyos-Diyosan, ang tunay na Diyos, then follow Him. Kasi mahirap na nasa piling ka ng Panginoon, pero marami kang ibang sinasamba. No? Tandaan po natin, mga kapatid, no? Lahat ng bagay o tao o relasyon na nilagay mo sa harapan ng Diyos, no? Ang tawag po diyan idolatry. Hello? Even our family can become an idol kung inuuna mo sila kaysa sa Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay sa atin sa pamilya. Kaya yung pamilya po natin, dapat ialay po natin sa Diyos. Kaya nga sabi po sa Joshua, choose this day whom you serve. Di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Lahat ng mga bagay na nilagay mo sa harapan, yung cellphone, yung Facebook, no, yung mga bagay na ipinapalit mo sa oras ng Diyos, ang tawag po diyan idols. Idolatry. Hindi lang po yung mga estatwa o ano. Kung hindi lahat ng mga bagay na ipinapalit mo sa Diyos, ang tawag po diyan is idol. Kaya sabi po niya, if Baal is the true God, then follow Him. At ito po yung reaction ng mga Israelita and the reaction of some of Christians today. The people said nothing. Why? Because they are double-minded people. Kasi minsan masarap sa mundo eh. Ang sarap umatid ng party, libre. Sarap ng pagkain. So, di muna ako atid ng service. Binyagan eh. Hello? Amen? So, double-minded Christians are the ones that are born again, but not fully determined or fully decided to follow God. No? Yan po yung mga double-minded. I hope, marami po, tayo po lahat, let us admit that we are double-minded people. Amen? Kayo na po sumagot niyan, ba't ko nasabi? Kasi ako po, masasabi ko that I am a double-minded person
Because oftentimes, dahil dito po tayo sa mundo, oftentimes, nagkakaroon po ako ng killing, no? Sa mga gawain ko dito sa lupa instead of mga gawain ko dito sa simbahan, no? Pero I am a work in progress. At sana po kayo rin, tayo rin, no, maging work in progress, hindi pa tapos si Lord sa ating lahat. Amen? Ang sabi po ng isang theologian, Christians wants the benefit of believing, but they want their sins too. Mga mananampalataya raw, gusto raw po nila yung mga ano ba yung benefit? Kapakinabangan ng naniniwala ka, pero gusto rin daw po nila ng kasalanan. No? In that case, they become lukewarm Christian. Sabi po natin, lukewarm Christian. Okay? Ang tawag doon, sala sa init at sala sa lamig. No? With one foot on God's kingdom and one in the world. Okay? So we cannot effectively grow and serve God in this condition. You have to decide first, whose side are you? Amen? Kapatid, sabi po sa Bible, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So saan po tayo? Okay? So, tayo po, we hold two conflicting thoughts at the same time. Marami po, sa totoo lang po, bilang mananampalataya, sa buhay po natin, reality po to ay process po natin. Lagi po tayo yung nag-iisip ng dalawang bagay na sabay. Okay? Kahit Kristiyano tayo, may mga pagkakataon na nakapag-iisip tayo ng mali. Agree? Okay, example, no? Ang sabi po ng Bible, love one another, John 13:34, no? Pero sino po rito, no? Ang tao na walang kagalit o kaya hindi niya gusto. Pag-isipan po natin, sino po rito mananampalataya na meron kang taong hindi mo nagugustuhan? Okay, may magsasabi bang wala? Lahat po tayo, kapatid, no? Kasi po meron po tayong isip na nagkakaroon ng judgment, no? Minsan ayoko si ganito kasi pag sumuot ng damit po siya. O pag nag-lipstick, kulang na lang umabot sa ilong yung lipstick. O kaya ayoko sa taong ito kasi laging timing, pagka may pupunta sa bahay, laging tanghalian. No? O kaya ayoko sa taong ito kasi laging nagsasalita ng hindi maganda sa akin. Okay? Pero sabi sa Bible, love one another. O sino kaya rito, mga kapatid, sabi kasi sa Bible, to keep marriage pure. Hebrews 13 verse 4. No? Pero sino po sa atin dito na hindi tumitingin sa isang babae na ina-admire niya itsura? Halimbawa, umiksi lang yung palda. No? Kapatid, wag na tayong wag na tayo dito magplastikan, no? Bilang mananampalataya, madali namang i-admit at humingi ng tawad. Amen? May mga pagkakataon, yung mga kalalakihan, napapatingin sa maganda, kahit kasama asawa. O yung mga kababaihan, pag nakakita ng gwapo, parang pakiramdam nila, dalaga sila. Tama, mali. No? Double-mindedness. O kaya, sino kaya rito na, sabi kasi sa Bible, do not covet or selfishly desire. Exodus 20 verse 17. Pero sino po rito na kapag umabot po ng 100 million ang tatamaan sa loto, natetempt kang pumila. Hello? Tapos sasabihin mo pa, magtatays ka ng malaki. At tutulong ka sa maraming tao para pag nanalo ka. Lord, pagpanalunin niyo ako. Kapatid, would you believe, no? Pero nung pong panahon na talagang yung CCOF po ay talagang kumbaga meet the end lang, yung tama lang, yung atin pong
funds sa church. Eh nagkaroon po ng 184 million jackpot. No? Kapatid, parang roller coaster yung utak ko. Taya ako. Tataya kaya ako. Yes, that's true. No? Tataya, kasi pag nanalo ko 184 million, kahit may 100 church, kaya kong buksan. No? Talagang minsan gusto kong talagang pumila eh. No? Hindi lang ako makapila kasi minauna ng kapatiran eh. Hindi. Gusto kong manalo. Pero kinorek ako ng Panginoon. Sabi niya, huwag mo nasain ang hindi sa'yo. No? Kahit na sabihin mo for good cause, no? Hindi pa rin sa'yo yan. No? Sabi ko, Lord, patawad. Sabi ko sa kanya, patawad, Panginoon. Sabi ko, kung ano yung plano mo sa simbahan, doon ako. No? And true enough, no, na kumilos ng Panginoon sa simbahan natin. Kaya tayo nagkaroon ng church at hindi tayo nahihirapan, no, sa pagmamanage po o kaya finances ng church natin. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon sa tamang paraan. Amen po ba? Palapakan natin yung Lord. Honestly, gusto natin sa buhay bless eh. Wala namang gusto na, Lord, pahirapan mo ako. O Lord, bigyan mo ako ng matinding sakit. Walang ganon, no? Kasi alam naman natin na that the Lord will provide. Amen? Gusto natin na maging blessed tayo. Pero, pag nagbago po yung ating lugar o situation or location from the church to the world, no? Oftentimes, we change our loyalty from God to the world. No? Ako po, marami po akong kilala na pagdating po sa church talaga active. No? Hindi po dito sa church natin, sa mga pinanggalingan ko po. Pero pagdating po sa labas, hindi mo ma-recognize na Kristiyano po ang isang tao. Kaya po, di ba, encouragement po nila Pastor Lordwin, dapat po sa labas, makita at alam po din po nila na Kristiyano po tayo. Isang factor po dyan, yung pagpupunta ka ng church, may dala kang Bible. No? At kahit na ilabas mo, kahit na magmilagay sa bag, minsan, alit-lit na nga ng bag, sinasaksak pa yung Bible, wag lang makita. Dapat lalo natin ipakita na tayo po yung anak ng Diyos at nagbabasa ng Biblia. No? Sabi po sa James, no? Sabi po rito, when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. When you pray to God, no? Be sure that your faith is in God alone. Hindi kayo double-minded o hindi po tayo double-minded, no? Do not waver. No, wag pa bago-bago. For a person with divided loyalty, God and the world, no, is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Para daw po tayong tubig o yung dagat na hinahampas, no, ng hangin o kahit saan. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Ano yung sabi dito? Lord, pagalingin mo ako. O kaya i-provide mo yung pangailangan ko. Pero at the back of your mind, sinasabi mo, mangyayari kaya? O tutulungan kaya ako ni Lord? No? Huwag pa bago-bago ng isip, no? Verse 8, their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. Lalo na kapatid, no, if you are praying regularly, tapos pabago-bago yung isip natin kung kikilos pa ang Panginoon o hindi, no? Napakahirap. Kaya kailangan po nating maging one-sided. Sabihin po natin one-sided. No? Kay Lord lang tayo. Kay Lord lang tayo. Kahit na ano po yung sitwasyon ng buhay po natin, hindi nagbabago si Lord sa'yo. Kung paano siya kikilos sa'yo. Amen? Huwag mo iisipin na ang Panginoon hindi ka napapakinggan o pinapakinggan. No? Sometimes yung waiting, meron po yung kapakinabangan sa atin. Kasi pinapalawak o pinapalalam nito yung ating patience, no? Yung ating pananampalataya. Amen? Our loyalty must be 100% firm, no?
to God. And we will, kung hindi, ay ani lang tayo ng sitwasyon. Paglalaruan lang po tayo ng sitwasyon ng buhay. Irrespective of what words you receive from God in His Word. Pakinggan niyo maigi, mga kapatid. Iba yung nagbabasa ka lang para ma-inform. At iba rin yung nagbabasa ka para ma-transform. Nakuha po natin? Madali magbasa eh. You can read 1 chapter a day. Ang tanong lang dito, do you learn? Natuto ba tayo for 1 chapter a day? Or, nagbasa ka ng ilang verses lang, 1, 2, 3 verse. Pero ninamnam mo, mineditate mo. No? Matututo ba tayo? Yes. Amen? Seek ye first the kingdom of God, and all His righteousness, and all these things will be added unto you. No? Lord, ano ba yung gusto mong aral para dito na binasa ko? Siguro, huwag akong mag-worry. Siguro, yung mga nangyayari sa akin hindi ako mag-alala dahil ang Panginoon ipagkakalob niya sa atin. No? So, kahit isang verse siya, kaya niyang i-transform yung buhay natin. Kaysa pinipilit po nating tapusin yung Bible na 1 taon, pero wala naman tayong natutunan. Hello? Amen? So, dapat i-balancehin po natin sarili po natin na maging bahagi po tayo ng tama, no? Yung isang bahagi ng ating Panginoon, no? Your 100% is critical to loving and obeying God's word. Ngayon po pag-usapan po natin yung steps to take to remove the double-mindedness, to get deeper with God, no? Pag-usapan po natin yung dapat po natin gawin para hindi na po tayo mag-isip ng negatibo. No? Yung pala yung hinahanap ko kaninang word Saan ka ba? Sa positibo o sa negatibo? Okay? So tingnan po natin, the first step to make, para po maalis po natin yung pagsaside natin, pagiging double-mindedness is to commit your all 100% to God. Sabihin po natin 100%. Parang 10% lang yan. Amen. So, 100% to God, i-commit natin. Okay? May tanong uli ako sa inyo, nagkaroon po ba kayo ng kaibigan na laging pabago-bago ng isip? Meron. Dami. Ang dami. Ang daming mga pati nga pastor Okay? So, pabago-bago ng isip. Alam niyo po, a friend that immediately changes their attitude, ito yung mga taong biglaan na lang nagbabago ng isip sa madaling panahon. Okay? Mahirap yun. Katulad po ako, punta tayo ng mall, kain tayo sa ganitong restaurant. Pero pagdating ko ron, parang gusto ko sa ganito. Doon na lang. O dito na. Alauna medyo na di pa kami kumakain. Kasi pabago-bago ng isip. Ako pa marami. At minsan ako po yun. Okay? Meron po akong kilalang isang tao na ganito po, double-minded, and he's a pastor. He's a pastor. I always want to hear from him, or I always want to hear him during church service at sa mga YouTube preaching. And this pastor seems to be more closer to God than anyone I have ever met. Talagang nakita ko yung kanyang dedication. And this pastor read the entire Bible twice a year. Every year. Ibig sabihin sa isang taon, nababasa niya yung buong Bible 2 beses. That's his testimony. And every year, binabasa niya yung Bible twice a year, or twice in a year. 2 beses sa isang taon. Okay? So, he preached clearly and lively in the church services, a good motivational speaker, make everybody smile and laugh, pray with passion, and read the Bible with genuine heart for praise, heartfelt praise. When he spoke about God, I was amazed at his knowledge and love for the Lord. Talagang very knowledgeable, yung wisdom, full of wisdom,
talagang mararamdaman mo sa kanya. No? It was like God's word poured out from His very heart. No? But one day, binisita ko po siya sa kanyang tahanan. No? At nakita ko po siya, kausap niya po yung kanyang anak, sinisigawan, pinapagalitan, at nagsasalita ng mga hindi maganda sa harap ko. Sa harap ko mismo. No? Nasurpresa po ako sapagkat hindi ko nakita sa kanya yung pagkakakilala ko sa kanya sa simbahan nung dinala ko po siya sa tahanan. Alam niyo po, malalaman niyo po ang isang mananampalataya. Tunay na mananampalataya, hindi naman talaga sa loob ng simbahan eh. Lahat po tayo mababait sa loob ng simbahan. Tama po ba? Okay, kahit na po minsan may kagalit ka, beso-beso, ganun-ganun, sabi niya, madulas ka sana. Di ba may mga ganun tayo eh, na minsan, kapatid, aminin po natin, meron tayong mga gusto, o may mga ayaw tayo din sa simbahan. No? Pero, makikita po natin yung tunay na ugali natin bilang mananampalataya sa loob ng ating tahanan, sa ating pamilya. Hello? Amen? So nakita ko po yung pastor na ito, ganun, no? And he even utter words, no, na Diyos ko naman, no? Yung inaano niya yung yung salita ng Panginoon in vain, no? Meron pang sorry sa word, sumalosep, ayoko nang diretso eh. Nakuha natin, a pastor, no? No, kumbaga, nung nagsalita po, nakita ko po yung pastor na ito sa kanilang tahanan, nakita ko po siya as if hindi ko nakita si Kristo sa kanya. No? How hard it must be for God to have a relationship with this kind of double-minded person. Pastor na po ito, mga kapatid. Madalas magbasa ng Bible. How about us, mga kapatid? We are also prone. No? Hindi, lalo na pag sino po nagme-maintenance na dito sa high blood. Yung bigla na lang nagtitrigger. Ako po, madalas po ako mag-trigger. No? Hindi po siya excuse, mga kapatid. Kasi sabi ko minsan sa misis ko, pasensya ka na kasi nag-trigger yung high blood ko eh. Okay? Pero that is not an excuse. Kasi greater is He that is in me than he that is in the world. So ibig sabihin, kahit na po high blood ako, kung meron akong patience, no, na fruit of the Holy Spirit, baliwala po yung high blood po natin. Amen? Kasi kaya po natin magtimpi. Amen po ba? Amen. So in case we think a little of this man, siguro iniisip po natin yung pastor na ito, bakit naman ganun siya? No? At tingin po natin, di ko kayang gawin yun. No? Anak ako ng Diyos. Tandaan po natin, lahat po tayo, double-minded person at some point sa buhay po natin. In many areas of our life, no, we also live like we are all still slaves to sin. Okay? Sabi po sa Romans chapter 6, no, sabi po rito, sinabi po, don't you realize that you become the slaves of whatever you choose to obey? Okay? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Okay? Ang mundo po, tayo po dumating po sa mundo, corrupted po tayo, no? Kahit meron po tayong sinful nature, no? At habang lumalaki po tayo, di pa naman tayo nakakilala sa Panginoon, marami po tayong corrupted areas of our life, lalo-lalo na po sa mga bagay na hindi po natin isinuko sa Diyos. Even in our Christian life, mga kapatid, no? Kahit na po tunay tayong mananampalataya, may mga certain areas sa buhay po natin na hindi pa natin na isusuko sa Lord. Okay? Kayo na po magtanong sa sarili nyo kung alin po yung mga bagay na yon. Ang tawag po dyan is gray area. Sabihin po natin, gray area. And that is where the Word of God, no, must engage. No? Kasi po, sabi po ng salita ng Panginoon, the Word of God is sharper than any two-edged sword, Hebrew 4:12, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. 2 Timothy chapter 3, verse 16.
So if your loyalty to God is 100%, no, then you will only love those words from God and don't deal kung hindi pala 100% ang loyalty mo sa Panginoon, you will only love those words from God that don't deal and touch your pride or your sin. No? Magiging choosy lang tayo sa mga babasahin natin sa Bible. And this does not mean that you will be sinless, but only through the Spirit's power, you will give your 100% effort to try not to sin. Okay? Sabi nga, di ba, hindi ibig sabihin Kristiyano na tayo, hindi na tayo magkakasala. Pero dahil Kristiyano na tayo, ay gagawin natin o pipiliin nating huwag magkasala o to sin less and less. Amen? So, una po, kailangan po natin, yung buong buhay po natin is to commit to the Lord 100%. Sabihin po natin 100%. Amen? Can you commit, mga kapatid? No? Hindi naman, kapatid, ang buhay ng Kristiyano masaya. No? Mali yung sinasabi ng maraming tao na ang daming bawal. No? Yes, maraming mga ayaw ng Panginoon, pero gusto ng Panginoon, kusa mo itong babaguhin o kusa mo itong aalisin. Hindi ka na nagiging masayang nagkakasala. Amen? So, kung i-commit po natin ng 100% yung buhay po natin sa Panginoon, yung buhay po natin sa ating Panginoon, mga kapatid, napakadaling magbago. Napakadaling magbago. Amen? Second step, no? Ask God to teach you to discern His truth. No? Discerning the truth in the Bible is not easy. No? Bakit? Kasi po, minsan, binabasa po natin ang Bible sa pamamagitan ng sarili po nating interpretation. Kung paano po natin ito iniintindi. Hindi yung kung paano dapat intindihin ayon sa Bible. Yung intensyon ng Biblia. Amen? Minsan, ang opinion natin ang nangingibabaw as we read the Bible. Sometimes, it feels like ang dami-daming interpretation ng Bible. No? Depending kung sino po yung nagsasalita. Amen? Kaya mag-ingat nga po tayo sa mga pakikinig ng mga sermon ng maraming pastor sapagkat iba-iba po yung pagkaka-interpret, minsan tama, minsan mali. Paano mo malalaman kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Amen? So, ang encouragement ko po sa bawat isa is we must not give up to correctly knowing the truth, to dig deeper. No? Dapat po, kung nakikinig po kayo sa akin ng mensahe ng Panginoon, dapat po yan nakukonfirm sa nabasa nyo na. Sa una siguro, narinig nyo sa amin, pero habang lumalalim ka sa Panginoon, dapat nakukonfirm na ng mga preachings namin yung mga nabasa na natin sa Bible. Ibig sabihin, nagbabasa na tayo ng Bible ng regular. Amen. Amen. Hindi dapat bago. Yung sinishare po namin, kung hindi kinukumpirma nito, yung salita ng Diyos na nasa kanyang Biblia. Amen? So we must not give up on correcting incorrectly knowing the truth. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ang sabi po ni Paul dito sa simbahan ng Corinth, that those who are not born again see the word of God as foolishness because they are not capable of understanding the truth. Yung pong mga hindi nakakakilala sa Panginoon, yung mga hindi pa Kristiyano, hindi nila maintindihan yung salita ng Diyos. No? Hindi nila kayang interpret. No? Sabi po rito, but people who are not spiritual cannot receive this truth from God's Spirit. It all sounds foolish to them, and they cannot understand it. No? For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. No? Kapatid, hear this. No? Hindi po excuse na hindi mo maintindihan ang salita ng Panginoon kasi English. Hello? You have your Holy Spirit. Lahat po tayo may banal na presensya ng Diyos. No?
who is able to teach us, no? At ipaliwanag sa atin yung mga nababasa po natin o narinig po natin na salita ng Panginoon. Amen. No? Hindi po excuse kasi lalo na po tayo mga Pilipino. Sanay po tayo mag-English kahit na hindi ganun ka-diretso. Pero naintindihan natin. Amen. No? Ako po nung dumating po si Pastor Clement sa CCOF, ako po yung hirap na hirap intindihin siya. Kasi hindi niya lang po kinakain yung kanyang salita, nilulunok niya pa. No? Talagang hindi ko maintindihan, no? Pero nung naintindihan ko yung culture niya, habang nagpipreach siya, mga kapatid, and I asked the Holy Spirit, no, Lord, ipaintindi mo sa akin yung sinasabi niya. Doon ko na-appreciate na ang lalim pala. Ang lalim pala na itinuturo niya sa akin o sa atin. No? At minsan, hindi natin siya maintindihan kasi sa culture niya, kasi alam niyo may Nigerian, malakas manigaw o sumisigaw, pero love ka niya. No? So, sabi ko, Lord, ipaalam mo sa akin kung ano yung ano. And when the Holy Spirit is your teacher, kapatid, walang mahirap. Lahat madali para sa Kanya. Lahat madali para po sa atin. No? So, Jesus promised that He would send the Comforter that would guide His own into the truth. Sabi po yan sa John 12 verse 15. Sabi niya, ipadadala niya yung Spirit of truth, no, sa atin. And Psalms chapter 19 verse 130 said, the teaching of your word gives light, so even the simple can understand. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, let the word of God illuminate sa buhay po natin, magliwanag sa buhay po natin, na kahit na hindi po natin naintindihan mga kapatid, no, na hindi pwedeng hindi natin maintindihan sapagkat pinagliliwanag ito ng ating Panginoon. No? And lastly, mga kapatid, you have to dig deeper on God's Word. You have to dig deeper in God's Word. No? It's a call to have a single-minded commitment to God. God's Word should be more valuable to you than all in the world can offer. No? Don't keep one foot in both kingdoms, no? God's kingdom and the world, no? At the center of our being. Kailangan po meron ka talagang pinapanigan, no? There are many distractions that keeps us from spending time with God, no? Do we love God's word so much that we meditate it day and night? Sabi po sa Psalms chapter 1 verse 2. Kasi marami pong mga mananampalataya ngayon spend so much time on what the world offers. Okay? Pag-isipan natin maigi mga kapatid, saan ka madalas busy? Sa paglalaba, sa trabaho, sa school, no? Marami mga bagay, and alam ko naman na hindi siya masama, no? Hindi siya masama. Pero ang tanong dito mga kapatid, how much time do you give, no, in reading God's word, no? Ang nakakalungkot lang po mga kapatid, marami po sa atin, they simply love Netflix, Facebook, sports, movies, and many other activity far more than reading God's word that can transform your life. No? That can transform your life. Ano pala yun? Third pala, no, yung hunger for God's word. And lastly po, dig deeper in God's word. Excavate, no? God's word. Kapatid, ang tanong ko po sa bawat isa, have you dug anything valuable and precious out of the Word of God, no, lately? Or are you satisfied by just stumbling across surface deposits? Sabi po sa Bible, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in the field. No? In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get through enough money to buy this food. No? Dito po ako magtatapos mga kapatid. No? Importante po sa atin bilang mananampalataya
na hindi lamang active attending the church o kaya active sa mga activity ng church. But higit sa lahat mga kapatid, kailangan din po natin maging active sa pag-ahalukay, no, ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Importante po yan mga kapatid. No? Hindi po tayo tunay na mananampalataya kung hindi po tayo lumalalim sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya ang encourage ko po sa bawat isa, alam ko po medyo minsan mahirap. No? Lalo na po kapag malabo yung tingin natin o kaya medyo nakakaedad na tayo ng konti. Pero I assure you mga kapatid, lahat ng tanong mo, lahat ng mga questions mo sa buhay, lahat ng mga alalahanin mo, may tugon ang salita ng Panginoon. Pwede mo tayong tumayo sa oras na ito? Ang panalangin ko po sa bawat isa, no, na manalangin po tayo na i-impart ng Diyos sa iyong puso at buhay ang single-minded devotion to love and obey His Word. No, yun po yung panalangin ko po sa bawat isa, na maging excited po tayong magbasa at palalimin po yung ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Napaka-importante po mga kapatid. Ako po naniniwala po ako na hindi tayo basta-basta babagsak kung meron po tayong recall o malalim po tayo sa salita ng Diyos sa atin. Hindi tayo basta-basta patutumbahin ng bagyo ng buhay. Kung tayo po ay malalim sa salita ng Panginoon, no? To get deeper in His Word, no? Pray that God will give you protection as you read His Word, na hindi po tayo maguluhan sa pagbabasa o pagkakaintindi ng Kanyang salita, at baguhin po tayo ng salita ng Diyos. From one glory to another, no? Higit sa lahat, bigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon sa lahat ng mga dalahin po natin sa buhay. Pray that God will give us a great thirst for His Word, no? That you come to hate every wrong path. Pag meron pong tumutokso sa atin na lumayo sa Diyos, no? I-rebuke po natin. Pagka nararamdaman po natin, parang ayokong umatinda kasi umuulan. Parang ayokong umatin kasi parang sama ng pakiramdam ko, i-rebuke natin. No? Better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. No? I pray, mga kapatid, na lahat ng mga nasa puso po natin, mga katanungan at pangailangan po sa puso po natin, matagpuan po natin sa salita ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na nagtuturo sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat kahit na pabago-bago po yung aming mga isip, ay ipinapakita mo sa amin, Panginoon, na hindi kami kayang agawin ng kahit ano sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami na lumalim sa iyong salita. Turuan niyo kami, Panginoon, na isa pamuhay ito, Panginoon. At turuan niyo po kami, Panginoon, na lumaban sa buhay sa magitan ng sword of the Spirit, which is the Word of God. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat meron po kaming sasandigang salita mo, Panginoon, sa oras na may pangailangan po kami sa buhay po namin. At lalo tigit, Panginoon, gabayan niyo po kami sa lahat ng desisyon ng buhay po namin sa magitan po ng iyong salita, Panginoon. Lord, anuman ang sitwasyon, ang puso ng bawat isa sa oras na ito, katagpuin mo po sa pangalan ni Jesus. At alam po namin, Panginoon, that all things work together for good to those who loves God and who are called according to your purpose. Taas po natin ang mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa oras na ito, kalayaan na sumamba, maglingkod at makinig na iyong salita. Lord, salamat po sapagkat lalabas po kami sa lugar na ito, taglay ang pag-asa na hindi mo kami iiwan
at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord God, iparamdam mo sa bawat isa na sa loob ng linggong ito, Panginoon, meron kang gagawin na malaki, meron kang breakthrough, Panginoon, meron kang healing, meron kang miracle, Panginoon, na gagawin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahilan na sa susunod na linggo, Panginoon, ay babalik po kami upang magpasalamat sa iyo at dakilain ka, O Diyos. Lord, lalabas po kami sa lugar na ito. Bless na bless. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless you po.